sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Efraim Fautagana, alas 4:06. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel Mainit pa rin po kahit makulimlim. Ingat-ingat po. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Pecho Corpus. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes at 18 ng buwan ng Marso. Sa ating mga headlines, 3 linggong oil price rollback. Ikinatuwa ng mga jeepney drivers, nakatipid daw sila ng 50 pesos kada araw. Aba, malaking bagay yan. 1 kilong bigas din yun lahat. Marcos administration hinamon na muling sumali ang Pilipinas sa ICC ni Congressman Arlene Brosas. Muling pagsali ng Pilipinas sa International Criminal Court. Back to zero ang proseso ayon naman kay Senate President Chis Escudero. Katotohanan at mali aalamin sa investigasyon sa pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Duterte, sabi ni Senator Amy Marcos. Solicitor General Menardo Guevara nanindigan na huwag mag-abogado sa mga umaresto kay dating Pangulong Duterte o ayaw katawanin ang pamahalaan. Pagpuslit sa Pilipinas ni Attorney Harry Roque sinisilip na malaalis go, sabi ng Bureau of Immigration. Zero tolerance sa mga pulis na sumasawsaw sa politika. Abay, todo higpit na ipatutupad. Ang mga pulis na hindi sumunod, kakasuhan. Armed Forces of the Philippines nananatiling matatag sa kabila ng ingay politika, hindi nagtaas ng alerto. 100,000 pisong reward money inialok para malutas ang panggagahasa at pagpakatay sa isang Slovakian national sa Boracay. MRT-3 General Manager Bongon sinibak ng madisgrasya ang 10 pasahero sa nasirang elevator sa Taft Station. Dapat lang, Ivan. Astig ang DOTR Secretary Vince Dizon. Tama lang yan, Secretary, para hindi tutulog-tulog sa pansitan ang inyong mga tauhan sa DOTR. At sa detalye na ating mga balita, naging malaking tulong sa mga jeepney drivers ang 3 linggong sunod-sunod na rollback sa presyo ng petroleum products. Sa panayam ni Giselle Ricafort, sinabi ng mga drivers na nakatipid sila ng 50 pesos kada araw na idinadagdag sa kanilang take-home pay para sa pangkain ng kanilang pamilya. Ganito ang pahayag ng ilang jeepney drivers. Dahil po sa araw-araw na rollback, nakatipid po ng 50 pesos kada araw. Samantala, umaasa mga jeepney drivers na magtutuloy-tuloy ang tapya sa presyo ng petroleum products at hindi sila babawian ng mga kumpanya ng langis sa mga susunod na linggo. Ito dahil mapilitang tumigil daw ang ibang drivers sa pamamasada at humanap na naman ng ibang pagkakakitaan o trabaho kung mas malaki pa ang ilalaan na budget sa diesel kaysa pamilya. Naritong muli ang ilang drivers. Ano na lang, balik sa hanap na lang
kita para mabuhay lang ang pamilya. Samantala, dapat nang ikonsidera ng Marcos administration na bumalik sa pagiging miyembro ng International Criminal Court. Ayon kay Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, magiging katunayan ito ng commitment ng pamahalaan sa pagprotekta sa karapatang pantao ng mga Pilipino. Anyay, ginawa naman ni Brosas ang pahayag kahapon, Marso 17, kasabay ng anibersaryo ng pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Anyay, 6 na taon na ang lumipas pero marami pa ring mga matataas na opisyales ang hindi napapanagot sa kanilang mga krimen. Binigyan diin naman ni Brosas na may mahalaga pa rin, na mas mahalaga pa rin ang pagpapalakas ng sarili nating justice system. Nakadepende naman sa Malacanang kung babalik muli ang Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court. Ayon kay Senate President Chis Escudero, limitado lamang ang papel ng Senado sa pag-ratify sa mga international agreement o treaties na pinapasok ng bansa. Sakali manong magdesisyon ng Pangulong Bongbong Marcos na sumali ulit sa ICC, back to zero ang proseso. Ibig sabihin ay magsisimula muna ito sa pagdinig ng kaukulang komite bago isalang sa plenary debate. Matatandaan kumalas ang Pilipinas sa International Criminal Court noong 2019 sa ilalim ng administrasyon ng dating Pangulong Digong Duterte. Samantala, aminado si Presidential Sister at Senator Amy Marcos na mahirap ang kalagayan niya dahil naiipit siya sa girian ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos at pamilya Duterte kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa panayam sa programang Damdaming Bayan, binigyan diin ni Senator Amy na dapat gawin ang tama, alamin ang katotohanan at dapat na ipagtanggol ang karapatan ng bawat Pilipino. Para sa senadora, dapat ay ipagtanggol ang Republika ng Pilipinas, lalo na at nakikialam na ang ibang bansa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Amy Marcos. Talagang mahirap ang aking kalagayan. Ako'y naiipit sa dalawa, pero ang akin na lamang gawin natin ng tama, alamin ang katotohanan at ipagtanggol ang karapatan ng bawat Pilipino. Ganun na lang kasimple. At kahit magalit na yung magkabilang kampo sa akin, para sa akin, ito ay hindi na politika. Hindi na ito bahagi ng kampanya. Ito'y pagtatanggol ng ating bansa, ng Republika ng Pilipinas. Yun ang mahalaga Una rito, sinabi ng Presidential Sister na pinaiimbestigahan niya ang pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Duterte bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Tinawag na palpak ni Senator Amy Marcos ang mga korte at mahukom sa bansa kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam ng Damdaming Bayan, sinabi ng senadora na mahirap at tanggapin ang nangyari na tila hindi gumana at walang naging papel ang korte sa naging proseso sa pag-aresto ng ICC kay Duterte. Ayon kay Senator Amy, buhay naman ang mahukuman sa bansa. Pagdating sa ibang usapin, ngunit nakapagtataka na wala man lamang naging papel ang maito sa pag-aresto sa dating Pangulong Digong. Nartong muli si Senator Amy Marcos. Mahirap tanggapin na yung mga korte natin hindi na umaandar, na yung mga judges natin palpak. Bakit wala silang papel sa lahat na ito? Kaya gusto ko rin malaman kung tama ba yung prosesong ganon. Dahil sa media lang, yung dami-dami ng libel, cyber libel, yung mga, buhay na buhay yung korte natin. Bakit kinailangan pa yung ibang bansa pumasok dito sa Pilipinas? Magtataka lang ako at baka naman may magandang paliwanag, pakinggan natin. Hindi
Ikinokontra ni Senator Amy Marcos ang mga hakbang at desisyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang nilinaw ni Senator Amy sa panayam sa programang Damdaming Bayan ng tanungin tungkol sa isasagawang investigasyon sa Senado kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa presidential sister, umaalma na ang mamamayang Pilipino sa nangyari kaya dapat malaman kung ano ang tama at mali sa pag-aresto sa dating Pangulo at pagdala sa The Hague, Netherlands. Dagdag pa ng senadora, makatutulong din ang investigasyon sa Malacanang lalo na sa mga lumalabas na fake news at pagkakataon nito para ituwid kung may pagkakamali man sa pag-aresto kay Duterte at para malaman ang katotohanan. Naritong muli ang senadora. Hindi ko naman kinukontra, ang sinasabi ko lamang, kinakailangan malaman kung anong mangyayari. Kung tutuusin, nakakatulong pa nga ito sa palasyo pagkat yung mga fake news, umaalma na nga sila. At yun din, kung magkakaroon ng pagkakamali, di tuwirin na pagkakataon ito, itong investigasyon na ito, na alamin yung totoo at ano yung dapat. Isinumite na ng Department of Justice sa Supreme Court ang kanilang komento para sagutin ang petisyong habeas corpus ng mga Duterte kahapon. Kinumpirma ni Justice Secretary Boying Remulla kasunod ng pagtanggi ng Office of the Solicitor General na magkomento at magsilbing abogado ng pamahalaan kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Digong Duterte. Ito ay batay na rin sa ibinigay na authorization ng Executive Secretary para sagutin ang court order. Ayon kay Remulla, hindi issue ang ICC at Interpol sa nasabing usapin, kundi ang habeas corpus na hinihingi ng mga Duterte sa kanila na umanong nasagot na. Samantala, nanindigan si Solicitor General Menardo Guevara na ang tungkulin ng Office of the Solicitor General ay hindi lamang maging abogado ng gobyerno kundi tagapagtanggol din ng interes ng taong bayan. Kaugnay ito ng desisyon ng OSG na hindi tumayong abogado ng matataas na opisyal ng gobyerno na may kinalaman sa pagkakaaresto laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng habeas corpus petition na inihain ng magkakapatid na Duterte. Sinabi ni Guevara ang posibilidad ng kanyang pagbibitiw sa pwesto ay nakasalalay sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil ang Pangulo lamang anya ang makapagsasabi kung may tiwala pa ito sa kanya. Sa bagay yung nangyari kay OSG Guevara, parang siguro delikadesa dahil nung parang dating Pangulong Duterte, siya ay hinirang bilang Justice Secretary. Samantala, posibleng malaalis guo daw ang paraan. Kaya nakatakas ng Pilipinas si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Viado, walang record ng departure si Roque kaya malaki ang tsansa na sa backdoor exit sa Tawi-Tawi ito dumaan. Anyay, sino man may koneksyon sa Pogo o may access sa resources tulad ng Pogo ay madaling makalusot sa border ng bansa. Sa ngayon ay mahirap pa rin umanong tuntunin kung saang eksaktong sea o airport dumaan si Alice Guo at maging si Attorney Harry Roque. Mahina intel ng BI. Samantala, nagbabala ang Philippine National Police sa mga tauhan nito na umaabuso ng kanilang otoridad para sa kanilang personal at politikal na agenda. Iginiit ni PNP Chief General Romel Marbil ang zero tolerance ukol dito dahil hindi umano dapat maimpluwensyahan ang pagiging partisan ng ilang tauhan ang tiwala sa kanila ng publiko. Ginawa ni Marbil ang pahayag kasunod ng iniharap na kasong inciting to sedition ng QCPD sa tauhan nilang si Patrolman Francis Steve Fontillas. Kinasuhan ang police vlogger dahil sa kanyang unauthorized at politically charged na social media posts kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Nagpaalala din ang Quezon City Police District QCPD sa lahat ng kanilang mga tauhan na iwasan ang pagkomento kaya pag-post ng mga hindi otorisado at may pagkiling na nilalaman sa social media. Ito'y kasunod ng pagsasampa ng kaso laban kay Patrolman Francis Steve Fontillas na narap ngayon sa kasong inciting to sedition. Sabi ng Quezon City Police, dapat manatiling disiplinado at non-partisan ang mga tauhan ng Philippine National Police para maiwasan ang mga bias na post at mga pahayag sa social media. Samantala, naitala ng Southern Police District ang pinakamababang index crime rate sa National Capital Region mula March 8 hanggang March 14. Matagumpay na naresolba ang 7 index crimes na naitala ng SPD sa nasabing panahon. Pagpapakita ng proactive na approach ng hanay sa pagtugon at pagpigil sa krimen. Sinabi ng SPD na ang pagbaba ng index crime rate ay umaayon sa pagsisikap ng distrito na tiyakin ang kaligtasan at kapayapaan ng publiko. Resulta rin ito ng pinaigting na presensya ng pulisya, mga operasyon na nakabatay sa intelligence at mas pinatibay na ugnayan sa mga opisyal ng barangay at mga force multipliers. Hinimok naman ni SPD Director Brigadier General Manuel Abrujena ang mga residente na manatiling mapagmatsyag at iulat ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa pinakamalapit na istasyon ng pulis o sa pamamagitan ng official communication channels. Babalikan natin ang lampang detalye na ating mga balita. Armed Forces of the Philippines nanatiling matatag sa kabila ng mga protesta at ingay politika at hindi sila nagtataas ng anumang alerto. Samantala, 100,000 pisong reward iniaalok para malutas na ang kasong panggagahasa at pagpatay sa isang Slovakian national sa Boracay. Samantala, General Manager ng MRT3 na si Oscar Bongon sinibak dahil sa pagkakadisgrasya ng 10 pasero nang masira ang elevator ng MRT sa Taft Avenue, Manila. At sabi naman ng Malacanang, meron na silang short list ba? Meron ng short list na mga pangalan na maaaring pumalit sa sinibak na General Manager na si Oscar Bongon. Ang detalye ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Dr. Isa Suntay, alas 4:23. See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze. RH Break Time. Oras sa Miss Thea. Makes me feel fine. Lakay, 4:32 na. Oo nga, dapat pinag-uusapan natin saan ba tayo pupunta ngayong summer? Mga ganun. Kaso ang init-init ng politika mga kuya, mga ate. Kaya buti pa, pagkaperahan na lang pag-usapan natin. Ayan, gusto ko yan. Abay, habang kayo ay naglilibang, pwede kayong magkapera at manalo, ha? Dahil ang Philippine Amusement and Gaming Corporation na PAGCOR ay muling nag-aanyaya sa lahat po ng mga may cellphone dyan. Ayan, maging amateur at professional photographers. Abay, pwedeng sumali sa PAGCOR Photography Contest at manalo ng limpak-limpak na salapi, ha? Ang tema po ay Infrastructure for Economic Development. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, layunin ng kanilang photo contest na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura
At tulad na naman ng mga gandang highways, mga tulay na hindi buwabagsak, siyempre. Mga seaports, airports at iba pang pag-unlad ng ating ekonomiya. Ang kay Chairman Tenko, ang tatlong kategorya, ang photo contest, conventional, mobile at drone. At ang mga entries hanggang July 31 po ang submission. At para sa karagdagang detalye, mag-log on lamang sa www.pagcor.ph/photocon 2025/index.php. Oy, happy birthday muna kay AFP Chief General Romeo Browner, ha? Abay, Apo Omet, taragsak panagkasangay, ha? Ala ba tayo dyan, General? Ayan, kung wala, sagot ko na ang emperador mo dyan, ha? At siyempre, happy birthday din sa ating kasama rito na nagpalitsyon kanina, ha? Buwabahan ng cholesterol-free na litsyon. Galing ba kay Aling Lydia sa lechon yan? Wina Pearl Hesoro, happy birthday. Ang hiyas ng radyo yan, lakay. Yes, ang perlas ng silangan. Happy birthday din kay Gina Dennis Juarez at Jojo Alquisa ng Cebu. At si Manong Ronald Pascua. Oy, happy birthday Manong Ronald Pascua, ha? Binabati ka ni Kuya Ron ng TM Calao Lads. At happy birthday din kay Architect Jericho James Cabanela. At muli pinapabot natin ating pagkiramay mga brethren, ha, sa apo ni Most Worshipful Congressman Romeo Momo. Ang kanyang apo na si Romel Yu Momo ay sinundo po ni Lord. At nakaburo ngayon sa kanilang probinsya sa Surigao del Sur. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Unahin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Abay, kumusta ang mga meeting ng Pangulong Marcos sa Palacio Mislet? Ha? Ano ba ang pahayag? Panawagan ng Pangulong Marcos sa harap ng mga rally-rally ngayon. Kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Kumusta kaya sa Netherlands, ano, ha? Ang lamig-lamig daw doon. Ayan. Ngayon, lakay. Pero pa-spring na, pa-summer na rin naman, di ba? Ayan. May heater kaya doon sa kanyang kulungan? Ayan. Ay, hindi ko napansin. Malacanang pinaalalahanan ang mga uniform personnel sa pagiging non-partisan. Ba? Umabot na rin sa Malacanang yung ginawa ng pulis na vlogger, ha? Nanibabaw yung pagiging vlogger kasi, lakay. Mas malaki yata ang kita sa pagbablog kaysa sa sweldo ng pulis, ha? Kasi mag-vlogger ka na lang, patrolman. Ayan. Huwag ka na mag-pulis. Ayan. Alamin natin detalye mula kay Aris number 14 mula sa Palacio. Let Narciso please come in. Miss Let. Dapat impartial at non-partisan o walang kinikilingan ang mga uniform personnel sa mga nangyayaring bangayan at issue sa politika. Iyan ang paalala ng Malacanang matapos kasuhan ng Quezon City Police District ang isang awol na police vlogger na binanatan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang gobyerno sa social media dahil sa pag-aresto ng Interpol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na kahit sinong Pangulo ay mabibigla sa ganoong klaseng pahayag, lalo na kung galing sa isang uniform personnel. Kinatigan ni Castro ang pagsasampa ng kaso sa pulis kung may basehan para disiplinahin ito. Narito si Jose Castro. Pagka-uniform personnel, dapat po impartial at non-partisan. So, doon pa lamang po ay may violation na po siya. So, kung ano po yung nararapat na kung meron man pong pagdidisiplina o parusa, siguro dapat lang pong ibigay kung naaayon po sa batas. Una nang sinabi ng palasyo na hindi palalampasin ng pamahalaan ang mga pahayag na may elemento ng inciting to sedition. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yes, Lakay? Anong latest sa sectoral meeting ng Pangulo sa Malacanang kanina? Mukhang hindi natuloy, Lakay, yung, yung sectoral meeting kanina dahil nagbigay ng advice na isa lang yung aktibidad ng presidente kanina at yun ay yung ngayong hapon, yung courtesy call
nitong si Dr. Robert Floyd. Floyd, saan doktor yan? Yung Executive Secretary Lakay ng Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization. At sa ngayon wala pang kaming detalye kung anong napag-usapan nila. Tutol ba yun sa pagtatayo ng nuclear plant dito sa atin? Aalamin natin, Lakay. Aba, kung tutol siya, ba't pinapasok pa sa Malacanang? Courtesy call, Lakay. Courtesy call, okay. Bisita ng Presidente. Okay, maraming salamat, Ms. Lent. Balik sa inyo, Lakay. Samantala, Kamara nagpasalamat sa nakitang paghahanda ng Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Idetalye mo ang balita, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Pero babalikan natin siya, naputol ang linya ni Raymond. Hirit na asylum, political asylum ni Atty. Harry Roque sa The Netherlands. Taktika lamang para matakasan ang kanyang pananagutan sa Pogo. Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 12. Milky Sequoia Fortuner Rigonan, please come in. Milky. Lakayateya, pagtatangka na matakasan ang pananagutan sa Pogo at mga krimen na nakapaloob dito gaya ng human trafficking, kaya humihirat ng asylum sa The Netherlands si dating Duterte presidential spokesman Harry Roque. Ang kay House Assistant Minority Leader Jude Asidre, bakit umiiwas na bumalik ng bansa si Roque sa halip na harapin at may pag-cooperate sa gobyerno sa investigasyon sa mga criminal activities na merong kinalaman sa Pogo. Sabi ni Asidre, 5 buwang nang nagtatago si Roque matapos siyang ireklamo ng human trafficking kasama ang 2 iba pa sa Department of Justice. Batay sa reklamo, ginamit umano ni Roque ang kanyang posisyon at impluensya para protektahan ang mga sindikatong kriminal na nagpapatakbo ng offshore gaming hubs na sangkot sa mga krimen gaya ng human trafficking, cyber fraud at money laundering. Gayun ni Asidre, lalo lamang lumalakas ang hinala sa mas malalim na pagkakasangkot ni Roque sa mga illegal na operasyong ito sa kanyang biglaang application para naman sa asylum. Matatandaan si Roque na dawit sa mga kaduda-dudang transaksyon sa ilang Pogo operators ay pinatawan ng contempt ng Kamara matapos siyang paulit-ulit na tumatangging makipagtulungan at sumagot sa mga halagang tanong sa kanya umanong koneksyon sa mga illegal na aktibidad. Ako si Milky Riguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Balikan natin. Kamara nagpasalamat sa nakitang paghahanda ng Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Idetalye mong balita, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. kontento ang panig ng Kamara de Representantes sa paghahanda ng Senado para sa napipintong impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang isinagawang ocular inspection, masaya si House Secretary General Attorney Reginald Velasco sa nakitang set-up sa Senate plenary dahil nakita niyang nakahanda na ito kasama ang gagamiting witness stand. Ayon kay Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr., ang witness stand na gagamitin ay siya rin ginamit ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona Jr. Kinuha lang ito mula sa Senate Museum at inayos para sa nalalapit na impeachment trial kay Vice President Duterte. Ibinigay din na kwarto para sa prosecution panel at kanilang secretariat ay ang Tolentino Room dahil ang ibang mga committee rooms ay gagamitin pa rin sa mga committee hearings. Base sa timeline na inilahad ni Senate President Francis Chis Escudero, magsisimula ang proseso ng impeachment sa June 2 at inasahang sa buwan ng Hulyo ay magsisimula na ang trial. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas mula sa Senado. Happy birthday muna kay Attorney Ruben Casibang Jr. ng Bureau of Immigration. At ipinabot natin sa ating mga brethren, lalo mga kuyang sa Kakarong Masonic Lads at Solidarity Masonic Lads, si Worshipful Brother Albert Caparos brethren drop his working tools kahapon. Our condolences sa pamilya ni Kuyang Albert Caparos. Samantala sa ating mga reports pa rin, magkakapatid na Duterte, inatasan naman ng Supreme Court
na magkomento sa sagot ng Department of Justice laban sa pinag-isang petisyon para sa writ of habeas corpus. Arrest number 29, Boy Gonzales, please come in. Boy G. Lakay, Dea, inatasan nga ng Supreme Court ang magkakapatid na Duterte na sina Davao City First District Representative Paulo Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte at dating Presidential daughter na si Kitty Duterte na magkomento kaugnay sa naging comment ng Department of Justice. Ito'y kaugnay sa pinag-isang petisyon or habeas corpus na magkakapatid na Duterte para sa kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa special session na Supreme Court unback ngayong araw, sinabi ni Atty. Camila Ting, tagapagsalita ng Supreme Court na binigyan lamang ng 5 araw ang magkakapatid na Duterte para personal na magsimite ng kanilang komento. Nilino naman ng Korte Suprema na hindi ibig sabihin ito dahil kinatigan o ibinasura na ng Supreme Court ang petisyon ng magkakapatid na Duterte. Ito si Boy Gonzales para sa Disares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy G. Samantala, domestic at foreign group sumasawsaw sa fake news para pahinain ang chain of command ayon sa Armed Forces of the Philippines. Idetalye mong balita RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Istea, nagbabala ang militar na baka sakyan ng ilang grupo ang ingay ng politika para pahinain ang chain of command sa pamamagitan ng fake news. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea, interesado ang ilang domestic at foreign group na magasik ng misinformation sa bansa. Para naman sa cybersecurity expert na si Colonel Francel Padilla, tagapagsalita ng AFP, kasama na noon pa sa mga tinitignan ang malign influence ng ibang nasyon na posibleng konektado rin naman sa territorial defense. Sagot yan ng dalawang AFP talking head ng diretsahang tanungin kung may nakikita ba silang foreign interference o pagpapel ng China sa pagliparan ng mga faking balita. Ito ay kaugnay pa rin o patapos itong pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan natin sila. Interest groups, domestic and foreign, would like to sow intrigue, disinformation, misinformation, malinformation to weaken the chain of command and to cause it to break. Sa ganitong panahon, importante manatiling buo ang AFP chain of command. So tinitignan natin yan with the territorial defense, lahat ng actors, we will not leave any stone unturned. So of course kasama dyan yung foreign malign influence that we're looking into, no? Different factors that are involved, lahat yan tinitignan natin. Samantala, sa parehong pulong balitaan, itinanggi rin ng AFP spokesperson na may nagbitiw silang tauhan ng militar dahil sa away sa politika. Ito sa Edniel Parrosa, Lakay. Edniel, yung bang sinasabi ng AFP na maaari may kinalaman ng China, may ugnayan ba ito sa mga anti-administration na mga vloggers? Hindi yan diretsahang binanggit, Lakay, pero yun yung konteksto ng tanong. Ang tanong kasi sa kanila ay naniniwala ba sila na may foreign interference o in particular yung China dito sa mga naglipa ng fake news, Lakay. Na iniimbestigahan na ngayon ng PNP Anti-Cybercrime Group. Pero sa bahagi ng AFP, sabi nila, matagal na nilang tinitignan na yung angulo na yan, Lakay. Matagal na pala, ba't wala aksyon? At yung mga sinasabing mga vloggers, ilan ba yung sinasabing maaring arestuhin at kakasuhan? Lakay, ko di ako nagkakamali, nakita ko yung statement ng National Bureau of Investigation. Meron silang tinitignan nasa 20. Pero sa bahagi ng Anti-Cybercrime Group ng Philippine National Police, ongoing yung pag-document sa mga yan. At yung ilan dyan, Lakay, ay ang latest is the forward na sa tanggapan ni CIDG Director Police Major General Nick Torre. Si General Torre na naman, Lakay, ang may assignment kung anong gagawin dyan, kung kakasuhan ba ito eventually o kung ano bang kakaharaping reklamo ng mga ito. Ayan, andito lang ba sa Metro Manila o nasa mga probinsya? Ang wala tayong impormasyon pa, Lakay, kung saan nakabase ang mga yan. Pero marami doon sa mga nagpapakalat ng fake news na nakalulungkot dito, mga kalahi mo pa. At isa nga dyan, Lakay, yung isang polis na kinasuhan kahapon dyan sa Quezon City na ngayong hapon, Lakay, ay nakatakdang isa lang sa panibagong round ng neurotest, Lakay, dito sa may NCRPO. So baka bukas magkaroon tayo ng update kung sumalang ba itong polis na ito
sa neurotest na itinatakda sa kanya bilang bahagi ng investigasyon. So pinag-report na pala sa NCRPO si Patrolman Fontillas. Oo, Lakay, kaya lang kasi kung di ako nagkakamali, di ba awol na siya noong mga ano pa. Awol na pala, dapat tanggalin na yan. Wala pang... May pinag-uusapan ba dyan? Awol pala, di alisin sa roster na yan. Correct, Lakay. At malalaman natin dahil ayun nga, may order sa kanya na magpa-neurotest. Kung susulpot ba siya o hindi, magiging kasama yan doon sa kanyang kaharapin. Kaya lang, Lakay, nagpa-interview pa ata sa sa isang network. Malalaman natin na magiging hakbang ng PNP. Pero lahat ng yan ay tinitake into consideration. Kasama na yung fact na, o yung what if, natanggalan na siya ng armas, disarmahan na siya, at ilagay siya, Lakay, sa restrictive custody. Hanggang ngayon, awal pa rin ang status niya at hindi pa rin, Lakay, sinisibak ng PNP. Yun naman ang PNP, awol na nga ba't kailan pa na neuro test dyan? The mere fact na nag-awol na siya cause for dismissal na yan, Edniel. Para sa due process siguro, Lakay. Ganon? Lakay, due process. Okay. Sensitibong usapan ng due process sa mga kalawang ito. Balik sa inyo, Lakay at Mistea. Kinakain ba? Siyempre, due process. Sabi ko, due process kailangan talaga yan Babalikan natin lang pang mga reports. Nako talaga, ha? Ayan, sino kaya ang papalit kaya? O nga, di natin natanong si Let kanina. Sino ang ipapalit ng Malacanang sa sinibak ni Secretary Vince Dizon na General Manager ng MRT3 na si Oscar Bongon? At sa showbiz, Mistea, ha? Abay, sino imported na artista na makasama daw ni Jericho Rosales? Si Ian Glenn. Sino ba yan? Sa Game of Thrones daw. Ano bang role niya sa Game of Thrones? Oo, hanapin nga natin yan, Lakay. Ganun ba? Di mo na matandaan? Hindi ko na matandaan, pero napanood ko lahat ng series niyan. Alam ko yung babae ang artista doon Yung Queen, Lakay. Yung Queen. Yung Evil Queen. Babalikan natin ang mga reports at mga balitang yan sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Mistea. Ganap ng 9 na minuto bago mag-alas 5 ng hapon. Sa Mistea. Kulang-kulang 5 minuto bago mag-alas 5 ng hapon. Pasalamatan mo natin ang mga members ng Capitol Christian Leadership at mga officers ng Walana Lodge sa Masonic Lodge sa number 13, sina Commodore Oscar Garcia, Reverend Victor de Ocampo, Bishop Rudy Juan, Bishop Juan Pring, at ganoon din si na Colonel Worshipful Master Paul Sabulaw ng Montalban PNP sa kanilang donation kanina sa Operation Tulong na 15 wheelchair sa Mistea. At maraming salamat. Itong mga wheelchair na ito, mga habigan, through DCR's Operation Tulong ay idodonate natin sa Rizal Medical Center. Secretary Ted Herbosa, ayan, Yusek sino nga ba? Yusek Matthew Gabaw, kuya, Bagaw, ha? Abay, Berry, ha? Ayan, at ito po ay idodonate natin sa Rizal Medical Center dahil kulang po sila ng wheelchair kasi nung meron tayong pasyenteng dinala dyan, ayan, kalunos-lunos ang kalagayan po ng mga pasyente, nakaupo sa monoblock, sila pa may hawak ng dextrose at yung iba ay nakaupo mahabigan nakahiga lang doon sa floor. Kaya ang donasyon po na ating mga brethren sa Walana Lodge at Capitol Christian Leadership na wheelchairs, i-turn over natin yan sa Rizal Medical Center, Health Secretary Ted Herbosa. Lalaking illegal na nagbebenta ng SIM card na nakaling umano sa kanyang online na bank account, inaresto sa Taguig. Saan galing mga SIM card niya, Noche, ha? May pabrika ba siya ng SIM card? Noche, kakas, please come in. Noche. Yes, Lakay at Miss Thea, inaresto ng Manila District Anti-Cybercrime Team ang isang lalaki dahil sa illegal na pagbebenta ng SIM card online sa lungsod ng Taguig. Kinilala ang suspect na si alias Mel, 29 anyos, ang online seller.
Ayon sa report na nakarating kay Brigadier General Bernard Yang, ang direktor ng PNP Anti-Cybercrime Group, ang nakarehistrong subscriber identity module o SIM ay may nakalink sa kanyang online na bank account na ayon pa kay Yang, malinaw na pasok umano ito sa Republic Act 12010 o ang Anti-Financial Account Scamming Act na may kaugnayan sa Section 6 ng RA 10175, yung Cybercrime Prevention Act. Bukod pa umano rito, isa ring paglabag sa RA 11934 o ang SIM Registration Act na magre-resulta umano sa pang-i-scam. Arit sa 27, Noticakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noticakas. Magandang hapon, Kapitan Rex Kayanong. Wala ba kayong derby ngayon dyan? Wala ba kayong laban ni Atong Ang? Ayan, kumusta si Congresswoman Sunshine Cruz? Samantala, naisumiti na sa Malacanang ang shortlist ng mga candidates para sa Metrorail Transit General Manager. Ito'y kasunod ng pagtanggal, pagsibak ni DOTR Secretary Vince Dizon kay General Oscar Bongon matapos ang insidente na nasirang escalator sa Taft Avenue Station na ikinasugat ng 10 pasahero. Ayon naman kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hinintay na lamang kung sino ang pipiliin para maging bagong GM sa MRT3. Hindi na binanggit ang mga pangalan na kabilang sa shortlist. Samantala, pinag-aaralan ng Department of Transportation na palawigin din ang operational hours ng mga tren sa gabi sa Metro Manila. Sa programang 2x2, sinabi ni DOTR Secretary Vince Dizon na kakausapin niya ang iba pang private operator ng tren kung kinakailangang mag-extend ng oras. Giit ng kalihim, dapat ding isaalang-alang ang maintenance sa mga tren upang matiyak na hindi magkakaroon ng aberya. Una rito, pinalawig ng 1 oras ang operasyon ng MRT3 kung saan aabutin na ang last trip ng alas 11 ng gabi. Narito si Dizon. Hindi ako masaya dun sa nangyaring yon. Meron pa daw po kasi para ko na rin po ang private operator para po ang lahat ng mga tren natin kung kinakailangan mag-extend ng oras, lalo na sa gabi. Yung umaga naman, okay na yung alas 4 ng madaling araw, tingin ko. Opo. Pero yung gabi, tingin ko mas importante yon. Pero ang kailangan lang natin i-balance talaga yung maintenance kasi araw-araw kailangan i-maintain ng ilang oras yung ating mga tren para naman sigurado na wala namang masisira. Kasi siyempre, kailangan naman masigurado natin na hindi maaberya yung mga tren na sinasakyan ng mga kababayan natin. Mukha pa ni Secretary Vince Dizon yung yung dating presidente ng Syria. Parang si Assad ba yun? Hawig Malakay. Hawig, ayan. Samantala, dito tayo sa ating ikot lakas tama promo ni Sherwin Alfaro. Aba, nasa PUP Santa Mesa. Aba, mga estudyante ang mga sasali sa ikot lakas promo. Lakas tama. Si Kyle ba nandyan di Sherwin? Alma mater yata ni Kyle Bulyas ang PUP kaya nandyan ngayon sa Santa Mesa. Ang pagbabalik. Kyle Bulyas, please come in. Paikutin ang ruleta. Kyle. Iikot ang mata mo kapag nanalo ka sa aming instant pa-premyo, cash, groceries at DZRH merchandises. Abangan ang DZRH Roving Team sa Transport Terminal sa kayan sa inyong mga lugar dahil mag-iikot na ang DZRH Ikot Lakas Tama. May premyo ka. Magpaikot ng aming ruleta at lakas tama ang makukuha mo mga pa-premyo. Kyle Bulyas, anyan pa ba yung mga classmates mo, ha? O mga professor mo, ha? Baka sila ang kasali dyan. Kyle, please come in. Lakay at Miss Thea, nandito nga tayo ngayon sa Purezo Street sa Santa Mesa, Maynila upang mamigay ng papremyo hatid ng Ikot Lakas Tama promo ng DZRH para sa mga jeepney driver at mga commuter. Kabilang sa kanilang mga napanalunan sa ating roletay gamit, damit, t-shirt, bigas, grocery bag at syempre pera. Iba ang energy ng mga sumali sa ating Ikot Lakas Tama ngayong araw, especially nga
yung mga sumaling kapwa ko scholar ng bayan. Narito ang mensahe ng ilan sa mga nanalo sa ating promo. Maraming salamat, DZRH! 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 Wala pong anuman mga ate, mga kuya. Akala ko mga estudyante ang nanalo, Kyle, ha? Ayan. Ayan. Tama ka dyan, Lakay. Halos mga maswerte yung mga estudyante kanina sa ating papromo. Dahil halos lahat sa kanila ay nakapag-uwi ng cash o kaya naman ay grocery bag. Wow, kaya naman galing. mga commuter at mga jeepney driver na nakikinig kayo sa DZRH, but kita-kita tayo sa mga sakayan dahil kami ay maghahatid ng saya at papremyo para sa inyo. Dito lang yan sa DZRH Ikot La Cash Promo. Sa pangalan ni na Sherwin Alfaro, ang ating birthday girl, si Wina Pearl Hasoro, kasama ang ating classmate na si Dan Kadag. Ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Kyle. Ayan, napapatalon pa yung mga nanalo sa Ikot Lakasa Tama ng DZRH. Thank you, Kyle Bulias. At birthday girl, ang perlas ng silangan, Wina Pearl Hasoro. Sa showbiz tayo, Miss Thea. Game of Thrones star Ian Glenn makakasama ni Jericho Rosales sa pelikulang Quezon. Aabangan ko yan, Lokoy. Akala ko pa naman yung babaeng bida ang makasama ni Jericho Rosales. Sino ba doon, Lakay? Yung mother queen o yung queen mother o basta yung bida doon, mother yung, of dragons? Basta yung bida doon na na maganda, pangalan nun na Diyosa, Jackie, ha? Ayan. Idetalye mo nga ang balitang showbiz na yan mula sa ating Diyosa ng showbiz, Diyosa Cruzat. Lakay at Miss Thea, tiyak na susugod sa sinihan ng fans ng American fantasy drama television series na Game of Thrones para manood ng pelikulang Quezon ni Jericho Rosales. Ito ay matapos makasama sa cast ng upcoming historical film ang Scottish actor na si Ian Glenn. Sa press statement nitong Lunes, inanunsyo ng production company na TBA Studios ang pagkakasama ni Glenn sa pelikula. Si Glenn ay gaganap bilang Leonard Wood, isang American Army General na naging Governor General ng Pilipinas mula 1921 hanggang 1927. Kilala ang aktor sa pagganap sa karakter na si Ser Jorah Mormont sa Game of Thrones din sa Resident Evil film series. Magsisimula naman ang produksyon ng Quezon sa Marso at inaasahang ipapalabas ngayong taon na magbibigay liwanag sa buhay at pamamahala ni dating Pangulong Manuel Luis Quezon na gagampanan niya ni Jericho Rosales. Para sa Break Time Showbiz, teka muna. ito si siya pala ang gaganap na Manuel Luis Quezon, si Jericho Rosales, Miss Diyosa? Siya, Lakay. Si Jericho Rosales nga ang gaganap bilang dating Pangulong Quezon. Ano naman ang role nung foreigner sa pelikula ni Quezon? Governor General. Governor General. Leonard Wood. Leonard Wood. General. Aba, okay ha? Ayan. Okay, abangan natin. Saan ba shooting yan? May shooting ba sa Grand Lodge of Freemasons of the Philippines? Kasi Grandmaster dati si Quezon ng mga Mason. Ha? Ayan, kasali kaya sa dyan? Sa pelikula ni Quezon, ni Jericho. Bale, Lakay, hindi pa nilalabas kung saan gaganapin o saan isushoot, pero ngayong Marso gugulong ang produksyon ng pelikula. Ngayon pala mag-shoot. Nagka-casting pa sila, Lakay. Okay, sige. Okay, maraming salamat, Miss Diyosa. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Ayan, ba't may nagrarally Nagkakagulo yata kayo dyan? Sino ba yung crush mo, Lakay? Si Cersei Lannister o si Jennifer. Ha? Diba? Cersei, yung Mother Queen. Si Cersei Lannister o yung Queen of Dragons si Emilia Clarke. Naguluhan ka na. Si Daenerys Targaryen. Ano? Daenerys? Basta maganda. Lahat sila maganda na kayo. Kalimutan pangalan na. Jennister ba? Wait lang. Sino dyan? Mamaya tingnan natin to. Isa-isay natin to. Bus na oras natin. Babatiin ko pa yung mga breta namin sa Kalamazoo Class number 136 na nag-imbita sa kanilang public installation sa March 28.
Incoming Worshipful Master Neil Alcaraz, Senior Warden Rolly Masangkay at Junior Warden Attorney John Fama. At ganun din ang mga brethren sa Intramuros sa last number 363. Mga brethren, nag-imbita rin sila sa kanilang installation sa March 21, sa Biyernes na ha. Incoming Master Dean Santos, Senior Warden Herbert Machenso, Junior Warden Kuyang Justice Ador Andrada. At yan ang kabahan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Makalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Mga balansyadong balita susunod na. Chairman of the Board Henry Uri ng PNR. Mag-resign na yata. Siya naman magiging GM Lakay? Mag-resign na. At Miss Kay, ang favorite ng Chinese Embassy. Ayan. Pero ngayon Irish Embassy na yata. Ayan. Dati US Embassy din Lakay, di ba? Ayan. Miss Kay, Karen Oyong. Bye-bye!